added tax na siyang dahilan kung bakit napakamahal ng langis sa atin at napakahirap sa atin ngayon. Si Congressman Leandro Leviste, hinihingi niya at nagsulong siya ng batas na ibaba o suspindihin ang produktong langis o kahit man lang ibaba yung 12% from 12% to 10%. Ano ang ginawa nila, Ralph Recto? Ano ang ginawa ng administrasyon? Huwag suspindihin ang value added tax dahil malaki ang mawawala sa gobyerno. Ibig sabihin, ayaw ni Bongbong Marcos. Kaya patuloy yung pagtaas ng bilihin sa atin. Ang administrasyong Marcos, malinaw na wala silang kakayahan magbigay ng ayuda. Nagbibigay na nga lang sila ng ayuda, 5,000, may nahimatay pa, 13 hours, pumipila yung tao. 24 hours, nakapila yung tao. Bakit pinapahirapan? Samantala nung panahon ng pandemic, si Rodrigo Roa Duterte, walang trabaho, walang labas. May nagutom ba? May nagutom ba? Pandemic yan, BBM. Ikaw, walang pandemic. Bakit mas masahol pa sa pandemic yung krisis na kinakaharap ng mamamayang Pilipino? Itigil mo ang pagsingot mo para makita mo yung paghihirap ng mamamayang Pilipino. Para makita mo yung sigaw at marinig mo ang sigaw ng taong bayan. Tapos sasabihin sa atin, sabi sa atin, nung mga loyalistang supporter, alam mo ba Kuya Park kung bakit hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, loyalista pa rin kami? Sabi ko, bakit? Kasi si Ferdinand Marcos walang ipinapatay kahit isang Pilipino. Ipinakita niya sa akin yung video ni Imelda Marcos na ayaw daw ni Imelda Marcos na may mamatay. Ang tanong, bakit ang daming pinatay nung panahon ng martial law? Ilang Pilipino ang tinorture? Ano pa ang ginawa ng Marcos Sr. nung pagtangkaan niyang sakupin ng Sabah? Inipon niya ang mga Muslim sa Mindanao para pagtrainingin, para lusubin ang Sabah. Pero anong sabi ng mga taga Mindanao? Hindi namin kayang lusubin ang Sabah dahil mga Muslim sila, kalahi namin. Para maintindihan ng mga taga Luzon. Kasi ito, grabe man brainwash yung mga media nung panahon ni Marcos Sr. Akala ng mga taga Luzon, yung mga Muslim sa Mindanao, nagrebelde lang ng basta-basta ng walang dahilan. So ito ang dahilan. Ano ang ginawa ng administrasyon ni Marcos Sr.? Pinapasok ang mga Muslim sa loob ng moske. Yung Jabida Massacre, Palimbang Massacre, Alamada Massacre, Pekawayan Massacre, lahat niyan at iba pang lugar, ang daming minasaker na Muslim nung panahon ni Marcos Sr. Ano ang ginawa sa mga Muslim? Pinapasok sa loob ng moske, binalatan, tinanggalan ng kuko, mga buntis pinuhutan ng ulo, mga bata pinagpapatay ng walang awa nung panahon ng martial law ni Bongbong Marcos. Kaya nabuo noon yung tinatawag na Black Shirt bago nagkaroon ng Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front. Nagkaroon muna ng Black Shirt. Ano ang ginawa ni Marcos Sr.? Bumuo siya ng organisasyon na tinatawag niyang Ilonggo Land Grabber Association. Yan ang ginawa ni Marcos Sr. na organisasyon, ipinadala sa Mindanao at tinawag ito o mas kilala sa tawag na Ilaga. Anong ginawa ng Ilonggo Land Grabber Association sa Mindanao pagdating sa Mindanao? Pinagpapapatay ang mga Muslim ng walang awa at pinagpupugutan ng ulo. Ano ang ginawa ng mga Muslim? Dahil wala silang kalaban-laban, bumuo sila ng organisasyon na tinawag na Black Shirt para protektahan ang mga Moro na sibilyan na walang awang pinagpapapatay ng mga private army ni Marcos Sr. Pero hindi alam ng mga taga-Luzon yan. Ano ang sabi ng mga taga-Luzon? Taga Mindanao na mga Muslim, puro rebelde. Pero alam mo ba kung anong dahilan kung bakit sila bumuo ng Bangsamoro National Liberation Front, Bangsamoro Islamic Liberation Front, Bangsamoro Islamic Freedom Fighter? Alam nyo ba kung bakit nagkaroon ng ganon? Dahil sa gobyerno na walang awang pinagpapapatay ang mga Muslim sa Mindanao. Binoto ng mga Muslim si Marcos Jr. dahil kay BP Sara
Pangalawa, binoto ng mga taga Mindanao na Muslim si Bongbong Marcos dahil akala namin babawi si Bongbong Marcos sa ginawa niya sa mga Muslim sa Mindanao. Bongbong Marcos, yan yung dahilan kung bakit ka binoto ng milyong-milyong Muslim sa Pilipinas. Dahil akala nila babawi ka sa ginawa ng tatay mo na pambababoy at pagpapatay sa mga Muslim noong panahon ng tatay mo. Pero kabaliktadan, ang ginawa mo, nagbigay si PRRD ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ang BARM. Anong ginawa mo? Pinasok mo yung BARM. Ano ang nangyari ngayon? Nagkakagulo na naman sa BARM dahil sa maling utak ni Bongbong Marcos. Ngayon, ang dami na namang masaker, ang dami na namang patayan, ang dami na namang natawan. Nangyari ba yan nung panahon ni Duterte? Hindi nangyari nung panahon ni Duterte. Bagkus, nagkaroon ng peace talk sa pagitan ng mga Bangsamoro sa Mindanao at ng gobyerno sa ating bansa. At yan yung dahilan kung bakit natahimik tayo nung panahon ni Duterte. Pero ngayon, bumalik ang mga adik. Anong sabi ng mga kakamping at dilawan na bugok na mga lutang? Kasi totoo naman, kung hindi sila bugok, bakit sila nagpapapaniwala sa walang kwentang bagay? Bakit sila nagpapaliwanag? Ano ang sinasabi ng mga ibang profesor? Isa pa itong mga profesor na mga bugok din. Biruin mo kung hindi ka bugok na profesor, ang ituturo mo sa mga estudyante, si Duterte maraming pinapatay nung panahon niya kasi adik kayo. Si Duterte maraming ipinapatay nung panahon niya kasi adik kayo. Kung hindi kayo nag-adik, edi sana buhay pa rin kayo. Yung mga nirep ng mga adik, yung mga pinagpapatay ng mga adik, pinagre-rep ng mga kriminal tapos pinagtataga at inilagay sa drum. Risa Ontiveros, nag-ingay ka ba? House of Representative Laila de Lima, Benny Abante, Kabataan Party List Renico, nag-ingay ba kayo sa mga batang pinagpapatay ng mga sindikato at adik? Bakit concern na concern kayo sa buhay ng mga kriminal at adik? Panahon ni Duterte, nung panahon ni Noynoy Aquino, pupunta ka ng Divisoria, sasakay ka ng jeep, huwag kang maglalagay ng mga accessories. Kasi andyan yung mga snatcher, pati cellphone. Mga estudyante, pag umuwi ka ng bahay, huwag kang magpapaabot ng alas 7 o alas 8. Dahil andyan ang mga adik na nakabantay. Nung panahon